What's up guys, magandang gabi sa inyong lahat. And for this evening guys, isi-share ko sa inyo yung 5 tips na ginagawa ko sa aking hamster kapag meron akong hamster na malapit ng mga anak. So guys, ipapakita ko sa inyo yung small hamster natin guys. Ayan, ito na siya guys. Yun, ito po yung Kiji hamster guys. At salamat sa lahat ng sumuporta, palaging sumusuporta sa hamster ko, kasi ang liit lang nito sa nung una, isang tatlong pares lang ito, at ngayon wow, talagang dumami na siya guys. At yan, meron din tayong isdaan dito. Yan, meron din tayong body, si Lucky the pregnant. So guys, ito yung mga dito yan preg 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregnant yan lahat guys. At dito naman sa baba 1, 2, 3 ay 1, 2 lang pala, pregnant yan. Tapos ito mga bagong select ko na future breeders, dalawang trico at isang dominant spot. At dito sa baba mga male breeders natin, at dyan yung nagpatong-patong na tatlo, male breeders din yan. So tapos na tayo sa ng short update about sa ating hamstery. So let's go to the tip number 1. Tip number 1 guys, dapat nakarecord yung day ng pagkakasta ng inyong Syrian hamster, kasi yung Syrian hamster natin guys, nasa 15 to 18 days yung gestation period niya, o kumbaga yung araw na mabubuntis siya. So malalaman natin na positive na buntis yung Syrian hamster sa 10 to 12 days, based on my experience. 10 sa ika-10th day or 12 days, makikita mo na yung medyo malaki na yung tiyan niya, meron ng pagkalakihan. At after nun sa 16 days guys, posible na yan na magdadrop yan, posible na maglalabas na yun ng mga pups niya. At kung hindi sa 16 days, nasa 17 to 18. Pero dito sa hamster ko, mostly sa 16 days pa lang naglalabas na talaga yung mga Syrian hamster ko na buntis. So napakahalaga ng pagre-record guys ng day kung kailan mo pinakastahan yung Syrian hamster mo. Tip number 2. So dito sa hamster ko guys, every Sunday nagpapakain ako ng malunggay. At kapag meron akong confirm na Syrian hamster na buntis, malalaman ko yun after 12 days, diba? Sabi ko kanina, kapag positive na nabuntis yung Syrian hamster, twice a week ko yung pagpapakain ng malunggay. So tip number 2, twice a week feeding ng malunggay guys. Nakakatulong kasi yung malunggay guys para maparami yung gatas ng ng Syrian hamster natin, or yung nagdadalang hamster. Nakakatulong yan para maparami yung gatas niya. At huwag niyong pasobrahan, kasi minsan too much protein guys, talagang nakakalagas ng balahibo nila, kaya yung tama-tama lang. Tip number 3, dapat guys meron kayong sapat na mga pagkain, at especially yung tubig. Napaka-importante ng dalawang yan guys, kasi hindi sila mabubuhay kapag wala yan. Kaya dapat enough yung supply ng pagkain, at dapat araw-araw malinis yung iniinom nilang tubig, o yung source ng tubig nila. Dapat always malinis, kasi yung mga pregnant hamsters guys, based on my experience, ang lalakas nilang uminom ng tubig. Pero hindi naman lahat, pero merong iilan sa mga breeders ko guys na kapag nagbubuntis, talagang yung water nila na 8 ml sa isang araw na guys, na yung nakukunan ng 50%. Kaya dapat guys, always check your
water bottles guys, na dapat merong tubig at merong sapat na pagkain sa iyong hamster cage. Tip number 4 guys, dapat 3 days before manganak yung Syrian hamster natin guys, dapat naglilinis tayo ng cage nila. So hindi pwede yung nililinis mo yung kabuuan ng beddings niya, kasi baka ma-stress yung female na bago sa amoy ng kanyang beddings. Kaya dapat guys, spot cleaning lang. Spot cleaning guys, yun yung kinukuha mo lang yung maruming bahagi ng iyong bin cage or yung hamster cage. Yung kinukuha mo lang yung maruming bahagi niya, kasi yung mga hamster natin guys, kapag nagdudumi yun, talagang tinitipon na lang nila sa gilid, hindi yan pakalat-kalat. Kaya doon sa portion na medyo madumi, yun yung linisin nyo. At yung iba, yung malinis, huwag nyo nang alisin, kasi baka ma-stress sila at magiging sanipa na kainin nila yung mga pups nila, yung mga baby Syrian hamster. So yun guys, tip number 4, spot cleaning. So last tip guys, tip number 5, diba nalinisan nyo na sila 3 days before using the method of spot cleaning. And then tip number 5 guys, hayaan nyo sila. Tip number 5, hayaan nyo sila na alagaan yung babies nila for 2 days. Huwag nyo muna silang gagalawin for 2 days guys. Dapat after mong mag-spot cleaning, dapat maglagay ka ng food na good for 2 days only, kasi may mga instances guys may mga instances nga kapag naparami yung lagay mo ng pagkain, yung pellets ay namumuti at baka makasira yon sa health nila. Kaya dapat tama-tama lang. Yun, sa tip number 5, yung hayaan mo yung mga mother na mag-alaga sa baby, sa pups nila for 2 days. Tapos after nun, pwede mo na silang silipin at i-count mo yung bilang ng mga anak niya, para naman sa record na gusto mo, or yung ma-inform ka kung gaano karami yung anak nila, para malaman mo kung goods ba yung breeders mo or hindi. Kasi merong iba na kahit ilang anak na, maliit pa rin yung anak nila. Kaya record guys, importante yung record. Yun guys, so yun lang, pasensya na medyo madilim. Yun lang guys, at please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo lagi sa upcoming vlogs natin. At let's do the shout out guys, tara. So shout out nga pala kay Boss Duki, at kay Boss Juji, na si Boss Juji guys, yun yung expert sa mga medicine ng mga dogs natin. Siya yung tumulong sa akin na gamutin yung alaga kong aso na si Lucky. Boss Juji, shout out sa iyo boss. And also kay John Clarence Goldfish, shout out sa iyo boss. And last, shout out kay Boss Leoren Nono. Boss, happy hamster keeping. So yun lang guys, so thank you for always supporting TJ Hamstery, Goldfish, and that's all.